what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Darred's Channel. Ayan ha, sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Darred's Channel, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Darred's Channel. Ayan, hiramin lang natin to kay Darred's Channel para mapag-usapan natin dahil talagang maraming naghahanap kay Zombie, no, sa EAT. No, gusto nilang malaman kung bakit nawala ang isang zombie sa EAT. So, pag-usapan natin dito, no, bigyan natin ng reaction. Yan, video na yan is courtesy of Darred's Channel. Ayan. Siyempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Darred's Channel at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello mga ka-legit Dover Cards! Another updates po tayo patungkol po sa issue na ito, no? Kasi finally, Mr. Zombie Toge answer all the speculations, no? Dahil may issue po sa kanila ngayon ni Jose Manalo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Thank you so much. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan ito nga, no, kasi may mga intriga po tayong naririnig patungkol nga dito kay Zombie. Kasi, marami pong naghahanap sa presensya ni Zombie Toge dahil almost mula pa po nung Friday, Saturday hanggang kaninang Monday, puro kasi tape, puro mga taping po yun, kaya hindi natin napapanood si Zombie. Pinagtakan po ng marami kung bakit daw si Zombie ay hindi na po nakita or napanood sa EAT. Ngayon may mga naglabas sa mga spekulasyon na tinanggal na daw si Zombie kasi tapos na daw ang kontrata niya, 3 months na po siya sa EAT, kaya tinanggal siya. Yun po ang ilan sa mga kumakalat na news. At ang So ganon, naka 3 months, tanggal na si Zombie? No, may ganon. Siguro wala namang ganun. Tuloy nga natin. Hindi pa na chismis na kumakalat ngayon na kaya daw tinanggal si Zombie dahil daw meron daw silang kumbaga parang ayaw sa kanya ni Jose Manalo. So yun po yung isa sa pinaka nakakalokang news, no? Kasi kung matatandaan ninyo, na interview po yan or nag-live po yan si Zombie at sinabi niya kung paano po yung ginagawa sa kanya, kung paano siya turuan ni Jose Manalo mula nung dumating si Jose, kasi 'di ba si Wally lang naman ang naabutan niya. Tapos eventually na-meet niya na rin si Jose Manalo. Pero bago yan, syempre, para mas maging malinaw ang lahat, narito ang live video ni Mr. Zombie Toge. Panoorin natin. My son on my birthday. Actually, malapit na. It's just few days to come. I'm gonna be dropping my song. Abangan nyo sa Spotify, sa TikTok, sa lahat! Sa lahat! Kumusta po kayo lahat? 73 viewers. Let's go. Let's get 1K. 116. Let's go. Hawag na hawag talaga siya ni Blackjack, no? Kasi medyo Inglesero talaga siya eh. It's unique. I like it. Gapski. Parang zombie. Zombie Gapski. Kabuyao. Kabuyao lag Jang Meg. Hindi ko naintindihan. Wow, ang ganda ng hair mo. Parang galamay ng pusit. Galamay? Ibig sabihin paa ng pusit? Tansyado lahat ng pagkakatrintas niya eh, no? Ano yan, pusit? Crab? Pero bagay kay Zombie, no? Bagay sa kanya, no? Siyempre sa mga ganyan eh, parang may pagka-hip-hop, reggae ang style ni Zombie. No, alam na naman natin yung mga Nigerian yan eh, talagang kung makikita natin silang magpostura talaga, no? Talagang nakikita natin yung fashion, no? Lalo na sa buhok.
Oh, nakikita natin yung bagay na bagay naman kay Zombie. Spider? Tentacles? Ano po ibig sabihin pusit? Tentacles or tentacles? Tentacles. Or spider? Sabi niya, yung buhok ko parang galaman. Galaman ng pusit. Ano po ibig sabihin nun? Ang alam ko yung gulaman. Diba? Inom yan, palang gulaman. Gulaman ng pusit. Pero pusit isang seafood. Crab ba yan? O prawn? O spider? Hi! Hello, magandang gabi. Hello po, Leah. Ma'am Leah, kumusta po kayo? Bakit good night agad? Eric Pestaño. Bakit? Antok ka na? Hi, Zombie. Hello po, Ans Gastador. Bakit ayaw mong sagutin kung bakit hindi ka kasama sa Bacolod? Bakit hindi po kayo kasama sa Sugod Bahay? Bakit wala ka sa Bacolod? Sa Sugod Bahay? Hindi, nandun pa rin ako. Oh, ayan nadinig na mga katunay Nandoon pa din ako. Oh. So sa mga nag-iisip dyan, no, lalong-lalo na dun sa naisip natin. Lalong-lalo na dun kanina sa nasabi nga kanina na si Jose daw ayaw kay Zombie. Sa akin no, hindi naman para ayawan ni Jose si Zombie. 'Di ba? Hindi naman para magpa-bossing-bossing si Jose. Dahil alam ni Jose 'yan. At si Jose din naman malamang isa sa umayon na makasama si Zombie sa Sugod Bahay. No, bakit naman ko kontra? Walang ganung pag-uugali ang isang Jose Manalo para gawin kay Zombie yung ganun. Yung mga nagbibigay ng maitim na kulay, no? Kay Zombie at Jose kay Zombie, no? Pero si Zombie is talagang tayo wala tayong sa mga black. Pero ang laki ng respeto natin diyan. Ang sinasabi ko yung itim na kulay na nagpapadumi sa imahe ni Zombie at ni Jose, no, para sila bigyan ng issue o pag-awayan o gawa ng kahit na is hindi yan totoo na gagawin ni Jose yan kay Zombie na ayawan si Zombie at paalisin dyan sa EAT. No? Hindi isang Jose Manalo yun. Kilala natin si Jose na magandang makisamang tao. No? At hindi naman para maging threat kay Jose si Zombie. 'Di ba? Marami nang nakasama si Jose. Kayang-kaya ng isang Jose Manalo dalin ang sarili niya. So si Zombie kayang-kaya din niyang dalin. May kanya-kanya silang ataking ginagawa sa mga tao para pasayahin yung tao. Hindi para sila ay magkontrahan o ano. No? Kaya yung mga ekspekulasyon na sinasabing ganyan na si Jose ganto kay Zombie, ay hindi naman totoo yan malamang. Galaman is kamay. Galamay. Galamay. Galamay is kamay. Galamay is kamay. Okay, so kamay ng pusit. Bakit talaga ba yan? Yung buhok ko parang galamay ng pusit. Pusit? At sa video po nating napanood, out of the curiosity of those legit Dover Cats, sa panahon na siya'y nag-live nung Saturday, ay tila baga iniiwasan daw di umano ni Zombie na sagutin kung bakit wala siya sa Bacolod at hindi siya kasama sa Mascara Festival. At ang tanging reaksyon lang dito ni Zombie ay tinatawanan niya lang yung pong mga tanong na yon. At dito po sinabi niya na magkikita-kita pa rin daw di umano at kasama pa rin daw siya sa Sugod Bahay. Yun po ang kanyang kung napanood nyo po ng buo yung live video, kasi clips lang po yung kinuha natin, medyo mahaba na dahil bawal yan, baka makopyright pa tayo, diba? So pinasilip ko lang sa inyong ilan sa mga highlights po, no? At sinabi niya rin dito, pero ang importante dito is nasagot na ni Zombie, kahit kakapiraso lang yung sagot ni Zombie, no? Siguro naman is makukontento na doon yung mga nag-iisip ng masama na hindi maganda sa pagkawala ni Zombie. Siyempre, yung mga tao na sumusuporta talaga sa EAT is nag-aalala, no, kay Zombie talaga kung bakit wala siya. Pero yung mga nagbibigay ng hindi magandang kulay, yun yung talagang magdadagdag ng mga hindi kaaya-ayang mga bagay.
Ngayon, alam na natin ngayon. Mga katunay, si Zombie ay nandudoon pa rin sa EAT at hindi siya nawala. Na meron po siyang ilalabas na song, no? Mapapanood daw natin sa lahat ng mga social media platform like Facebook, YouTube, TikToks, and of course sa Spotify, maaari pa rin natin mapakinggan yung kanyang latest single. Yeah. So, isa po sa mga nakakalurking nga na po na balita or chismis na parang si Jose daw ay hindi gusto itong si Mr. Zombie. Kaya po, hindi po siya sinama sa Mascara Festival. Pero ang katotohanan po niyan, dahil kasama po dun si Mr. Alan Kay, si Alan Kay na isa sa mga kababayan niya po, ang taga Bacolod kasi si Alan Kay. The reason why siya po yung sinama po ng EAT doon kasi nga naman diba yung tinatawag na common ground, siya po yung marunong magsalita ng Bacolod kaya sinama siya, kasama rin si Tito Sen. So medyo madami na sila kapag isinama pa si Zombie. So dapat po iwasan na natin yung mga ganyang mga chismis, ano. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Unahin natin ang komento mula kay Victoria Zamora. Karma is real, no? Kasi kaka-upload lang natin ito, ko din yung panapanood. Ito pong si Rendon Labador ay unti-unti na pong pinagbabayaran yung kanyang ginawa po, pinagsasabi niya dito sa TVJ, no? Kakabalik na lang. Grabe naman, hindi pa matapos kay Rendon. Kumbaga gutay-gutay na ang aking pagkatao. Durug-durug na ang laman sa social media at meron na naman siyang ginawang bago. Sabi ni Roy Missiono Mogol. Roy Missionon Mogol, bakit ba binalik pa ng Meta ang FB page niyan si Rendon? Yun na nga po, hindi natin alam, 'di ba? Kasi parang ang sobrang harsh kasi nung niya, yung dahilan para hindi na siya bigyan ng platform. Pero bakit naibalik? Sabi ni Tony Santos 1994, dapat talaga kasuhan sa Rendon Labrador. Labrador po kasi talaga yun. Mali yung ginawa niya. Ganon din yung team leader ng PNP na nang-raid dahil pinayagan nila mag-live. True. Kaya nga po yun isa sa mga sabi po ng PNP na just in case na meron po silang mga nalabag na batas, is willing daw po silang sagutin yun. At hindi ko lang alam kung may sanction po silang ibibigay din dito kay Rendon. Pero ang sinasabi ng ilan na kakasuhan daw di umano si Rendon ng mga kamag-anakan. Ayun! At ating natunghaya ng video na nagbula kay Dareds Channel. Ayan si Zombie, ayan ang sagot. At si Rendon naman kasi, grabe kung tumira Kaya talagang wala siyang preno, no? Masabi-sabi niya talaga. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!